Ma'am Joanne, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes, good afternoon. Hello, magandang hapon ho sa lahat ng tagapakinig ng DCXL at sa inyo po Ma'am Lourdes at sa libo-libo niyo pong tagapakinig. Actually, milyon-milyon po, ma'am. Ma'am Joanne, hindi ko nakita si Ma'am Joanne. Oo, sige. Ma'am, ayan. Si Ma'am Joanne po nasa Zoom natin. Actually, sa mga nakikinig, ma'am, gaano karami yung miyembro? Ayun, nakita ko na. Nawala. Oo. Ma'am, good afternoon. Nakikita na ho namin kayo, ma'am. Gaano karami po yung mga members niyo, Ma'am Joanne, sa buong Pilipinas? 12,000 po, buong NCR po at sa ibang karatig na probinsya. Buong Pilipinas, pero hindi pa ho buong Pilipinas. Hindi pa po. Oh, pero mo ngayon lang namin na napakinggan na may samahan din po pala yung mga tindahan at yung mga karinderya, 'di ba? At least yung protection ng mga maliliit na negosyante. Ma'am, kumustahin ko muna yung buhay, yung negosyo po ng inyong mga kasamahan ninyo. Opo, sa ngayon po, katunayan nga po, di ba, nagdaan nga po yung ating pagtaas ng bilihin, pagtaas ng LPG, marami na po talaga sa hanay namin ang nahirapan po. Yung iba po halos gusto nang magsara dahil ilang putahin na lang yung kanilang tinitinda, hindi pa maubos-ubos. Kasi syempre naman po, alam niyo po, Ma'am Lourdes, Opo. sa hanay po namin, lahat kami ay nag-a-adjust. Huwag lang kaming mawalan ng hanap buhay, huwag lang kaming mawalan din ng suki, sapagkat kung kami magtataas pa, paano naman po mauubos yung aming mga paninda? Oo. Ma'am, naintindihan ko, sabi niyo kanina nag-a-adjust. Ibig sabihin, hindi kayo nagtataas ng presyo, binabawi na lang ho ninyo kahit papaano sa inyong mga produkto. Halimbawa, kung dati medyo marami-raming karne, baka pwedeng bawasan ng konti. Opo. Huwag lang taasan ng presyo. Opo, totoo po yan. At minsan, pag hindi na talaga kinakaya, kumukurot kami. Pinakamataas lang sa amin, 5 piso, 3 piso. Yun lang po yung ganong halaga. Hindi na kami pwedeng magtaas pa. Hindi katulad nung sa iba. Depende po kasi sa location yan eh. Kung ikaw, ang suki mo, mga taga-call center, talaga ang gusto niya, mga masasarap Tama. na kanin, na bigas. Nasa 15 pesos po ang kanilang mga paninda. Oh. So, ma'am, meron ba kayong, may mga reported ho ba kayo na mga members nyo nagsara na talaga? Di na kinaya. Tao Dito po nagtanggal. sa Parañaque, merong magsasara pero hinihikayat ko na wag, bawasan na lang yung kalderong kanilang niluluto, yung kanilang mga putahe sapagkat nakaka-depress po yan eh. Na sa mahalan ng bilihin, tapos ang dami pang nakaambang na bayarin, tapos bigla kang magsasara. Yun po, hinihikayat po natin sila at tinutulungan po natin sila sa abot ng ating makakaya. Meron po kaming miyembro sa Malabon, at sa Pasay po na nagsara na rin po. Dito rin po sa Parañaque may 2 na rin pong nagsara. So, iniintay lang po nila na bumababa yung LPG. At alam nyo naman po, pag nagtaas ang LPG, yung mga produkto ay talaga nagtataasan. Oo. Ma'am Joanne, mas mahirap ba ngayon kaysa noong nakaraang pandemic? Actually, magkaiba lang sila ng level pero kasi noon kahit may pera ka, ang hirap makalabas. Ang hirap makabili. Pero marami ang nakakadaan nga lang yung mga talaga nagdi-deliver ng mga gulay, nagdi-deliver ng mga produkto, pero hindi naman ganitong kasintaas ng ating LPG. Pero yun nga po, nabalitaan ko nga po katulad po ng interview ko na sa ilan na rin po ng ating mga interviews, mukhang ibababa daw po, mukhang tatanggalin po yung excess tax dun sa LPG. Magkaganon man, malaking tulong na po ito sa amin, pero as of now, hindi pa namin nararamdaman kasi may mga member pa kami na ang halos ang bili nasa 1.4 to 1.5 pa. Oh, ma'am, sandali. Diba? Last week pa ho, Ma'am Joanne, last week pa ho nagbawas ng presyo yung LPG. So hindi pa yun nararamdaman. Yun na nga po ang problema eh. Nagbabawas sila last week. Ngayon, hindi natin maiiwasan yung mga nananamantala. Na kahit sasabihin nila, ito lang po nagtataka ako eh. Pag sinabi may gera, ay may mga stock pa naman sila. Ang bilis na magtaasan.
Pero pag sinabing baba at binabanat, inutos na ni Pangulong Bongbong Marcos, ang hirap pa rin, hindi pa rin nilang magawang ibaba. O katulad po niya, kanina lang po, kasi umiikot po ako sa mga namin, chapter Members. leaders kung magkano na ang bili nila ng tangke ng gas. Kasi ako po, ang bili ko pa, nasa 1.5 pa. Nasa 1.5 pa po yung aking bili. Siguro yung iba kaya hindi nila nararamdaman dahil stock pa nila. Tapos, Oh. sumasabay na sila sa pagtaas ng presyo. Ayun, yun ang masakit doon Dapat tayong mga Pilipino, wag natin samantalahin ang mahirap na nga. Mas lalo pang naghihirap. Ma'am Joanne, sabi ho, Hindi- mula raw sa, sorry ma'am mula raw po sa LPG, ilan sa mga members niyo raw ay lumipat na sa uling. Kaya lang yung uling, nagmahal din. Actually po, sa hanay po namin kasi may ka-partner kami, ang Oo. Gaslight po. Ito po ay para siyang butane, pero gas po yung laman niya, hindi siya butane. So, kaya po kami nakipag-partner doon. Ang layunin po sana namin ay climate change. Mabawasan ng mga, alam niyo po ba, yung paggamit ng mga kahoy na sa ating inang kalikasan, kaya po nakipag-partner kami doon. At the same time, sa mga kapwa namin negosyante, ay pwede ka nang sa mga ambulant vendor, pwede ka nang mag-instant cook doon. So, yung iba, gumagamit pa rin. At the same time, pag alam niyo po naman sa Pilipino, pinakamahalaga na kahit mainit yung sabaw. Lalo na sa hanay ng karinderya, yung pagpapalambot, yung Opo. pagpapakulo ng kanilang mga buto-buto, hindi po maiiwasan yun na gumamit talaga ng uling. Oo. Okay. Siyempre po, ang uling din po ngayon ay nagtaas na Tama. rin. Ma'am, may ayuda ba? Tumura na ngayon, ma'am. Oo nga, totoo, naintindihan ko po, ma'am. Ma'am, may ayuda ba or umaasa kayo ng ayuda rin? Actually, wala po kaming kumakausap sa amin na kami ay mapapasama din. At tulad nga po nung nakaantabay po ako sa inyo, sabi nga po na ni DSW Gatchalian po na naghahanap pa sila ng sektor. Sana po mapakinggan din ang aming nasa hanay na karinderya po. At sa aming Pasko, Sari-Sari Restaurant Karinderya owner na sobrang apektado na po. At kung makikita lang po nila, kami po ay kakarampot ang kinikita pero tumutulong sa mga community. At tumutulong po kami sa gobyerno at hindi po kami pabigat. Kami po ay naghahanap buhay ng maayos at marangal. Ma'am Joanne, meron Yun ba ang po kayong... hinihiling natin? Opo. Sumulat ho ba kayo sa DSWD para i-inform na baka pwedeng maisama naman ho ninyo kami kasi kailangan din namin ng ayuda? Actually po, hindi pa po. Hindi pa po namin nagagawa. Katulad po nung nakaraan kabugsukan ng pagtaas, ang sinasabi ko po sa interview ko, okay po, talagang kailangan po namin ang ayuda. Lahat po ng mga nasa halin namin ay sobrang apektado. Pero after po nun, ano na po bang kasunod? Yung ayuda po ba yan ay yan ba ikababawas ng mga gas, LPG, ganyan-ganyan. So, syempre, buong mundo naman po talaga tong apektadong to. So, ang hinihiling ko lang ay maayos at pag-aralang maigi. No, kahit po bigyan natin ng ayuda yung mga yan, kung hindi lang namang mababago o madidiskwento sa mga pagtaas at pag-aaralang maigi, wala rin naman pong saysay. Yun, pang isang linggo, isang buwan lang po yun. Oo. Ma'am Joanne, yung isang karinderya, ilang LPG po ang nauubos in a day or in a week? Sa mga hanay namin katulad sa Las Piñas, malapit siya sa Perpetual Health, ang kanyang tangke ay 3. Sa loob ng isang linggo lang po yun. Oo nga, no? Kung ganun karami. So, Depende po kasi yan, Ma'am Lourdes, sa lugar. dami. Oo, at dami ng niluluto. Sa dami ng niluluto. Oo, at dami mga parokyano. Pero sabi niyo nga ho kanina, kumonti yung mga parokyano. Pero pa yung 24 oras dyan, nalugawan, Oo. parisan. Oo. Okay, Ayun po. ma'am, ano pa ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig at sa ating pamahalaan, Ma'am Joanne? Unang-una, maraming pong salamat. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa Pangulong Bongbong Marcos dahil napagbigyan
yung LPG po natin ay bumaba na raw pero hindi pa rin po namin nararamdaman sa hanay ng karinderya kasi patuloy pa rin na mataas yung aming puha. So ako po ay nananawagan at nakikiusap sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sana ay mapasin din ang aming nasa hanay na karinderya na mas madalas po bumili talaga ng LPG. At naapektuhan din po kami sa aming mga deliver. Dati, ang bigas po ay binibili namin na dinideliver lang. Ngayon po, may shipping fee na rin. Oo. May bayad na rin po. Kahit na ilan pa pang sako ang bilin mo, may bayad na dati. Dinideliver lang po ng walang bayad yan. Ngayon, may bayad na po. Kaya sana po, pag-aralan nyo po munang maigi rin at higit sa lahat, ako po ay nananawagan at nakikiusap na makita nyo rin yung nasa hanay namin ng karinderya na tumatangkilik ng mga produkto at bawat pagtaas ng produkto ng LPG, ng gasolina, pati produkto ng ginagamit namin ay tumataas din po. Ma'am Joanne, salamat sa inyong serbisyo. Mabuhay po kayo. Good afternoon, ma'am. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Thank you po and God bless. DZXL. Si Ma'am Joanne Hipolito, biruin niyo may samahan ng mga maliliit na tindahan at karinderya sa buong Pilipinas. Yan po yung Philippine Association of Stores at Karinderya Owners. Alam niyo, yung may mga pera hindi to ramdam eh. Pero ako nakikita ko to pag papunta ako ng MRT, ang dami nakapila. Number 1, alam niyo kung anong marami? Sa mga bakery. Oo, yung mga pwedeng bumili ng 5 pisong tinapay. Number 2, sa mga karinderya. Bakit? Kasi maliit na ulam lang, may sabaw ka na, di ba? O, talagang solved na. Alam mo, tamang sinabi ni Ma'am Joanne kanina, depende sa isang karinderya kung sino ang iyong mga parokyano. 'Di ba? Like sabi niya kapag medyo paano doon pag yung karinderya tayo okay lang kahit anong uri ng bigas, 'di ba? Oh, lamang tiyan eh. Pero sabi ni Ma'am Joanne kanina kapag mga call center 'yan, yung mga taga Makati 'yan, Ma'am Lourdes, dapat masarap yung bigas. O mahal 'yun kapag masarap yung bigas. Kapag halimbawa ang bigas mo yung kasama doon sa 25 pesos, okay na ito, 'di ba? Meron na mas hindi ko maramdaman kung mas mura, ha? Pero ang laki ng tulong ng karinderya, dito lamang meron yan sa Pilipinas. Oo. Pag nasa abroad kayo, maniwala kayo, hanapin nyo yung karinderya. Oo, pero ang laki ng tulong ng karinderya sa mga maliliit na manggagawa na tulad po namin. Kung nakikita yan ni Pangulong Bongbong Marcos, I don't know, si dating Pangulong Duterte kasi kumakain sa karinderya, di ba? Oo, si Pangulong Marcos hindi ko lang sure. Pero sana tama, makita rin po yung sitwasyon. Ang daming nananawagan, yung mga bakery, mga panadero, sana maisama sila, yung mga nagkakarinderya, sana maisama sila. Dahil mas maraming nangangailangan. Hindi ko sinasabing huwag lahat, ha? Hindi sa mga drivers. Ibig ko sabihin, hindi lang po yung mga drivers ang nangangailangan po ng ayuda sa panahong ito. Higit po yung mga kababayan natin na sabi nga ni Ma'am Joanne kanina sa kabila ho ng problemang kinakaharap namin, kami ho ang nag-a-adjust. O halimbawa, 5 pirasong karne sa adobo, ginagawa naming 4 na piraso na lang plus may sabaw para hindi lang ho sila magtaas ng presyo or else mawawalan din po sila ng parokyano. Kaya lang hanggang kailan magtitiis yung mga magkakarinderya ho natin. DZXL. Mga kasama, ihabol ho natin. Kung kayo po ang tatanungin, baka ho pwedeng meron kayong ideya. Turuan natin yung DSWD. Paano ba dapat na ipamimigay yung ayuda nang hindi ho tayo naghihirap, hindi ho tayo namamatayan? Di ba? Sa tagal ng panahon, hindi pa ho tayo tao, DSWD na eh. Ba't hindi ho ang tawag dito, perfect yung pagbibigay ng ayuda ng tulong sa ating mga kababayan. Baka humialam kayo, ha? Ano po ang inyong maipapayo? 0961-630-7106. Live tayo mga kasama sa aming mga social media accounts, pages, Facebook, YouTube, Twitter at TikTok. Hanapin ang DZXL News. DZXL. Pulso ng Metro! T-Buy, ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That